So syempre sa iba't ibang lugar, merong iba't ibang katawagan sa bilo-bilo. Yung iba ang tawag dito is binignit. So mas nakilala ko ito dito sa amin sa tawag na alpahol. Sarap yung alpahol kasi mostly combination siya ng merienda saka dessert na rin. Mas maganda pag magluluto tayo ng bilo-bilo ay gagamitin natin is fresh na gata. Yung talagang bagong piga na nabili natin sa market. Kasi gamit yun, mas magiging malinamnam yung lulutuin natin alpahol or bilo-bilo. Ito nga pala yung ilan sa mga sangkap na gagamitin natin para sa ating bilo-bilo recipe. Budget friendly lang ang mga sangkap kaya siguradong hindi sasakit ang inyong mga bulsa. Madali lang naman itong hanapin at sigurado naman na common lang ito na mabibili diyan sa mga palengke malapit diyan sa inyong lugar. Pagdating naman sa paghihiwa ay halos pare-parehas lang naman ito ng cuts. Especially doon sa ating kamote at saka doon sa gabi. Patsak na cuts lang naman yun which is pa-square lang. Karamihan talaga sa mga hiwain natin ay literal na matigas yan. Kaya mainam talaga na sigurado tayo na matalim yung gagamitin nating kutsilyo or bagong hasa. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pearl. Kapag kumakain kayo ng bilo-bilo, ito yung nangangata nyo na medyo may kalakihang sagunga at makunat-kunat. Ganito lang gawin yun mga lods. Gamit nga itong ating 1 cup of glutinous rice flour ay maglagay lang tayo ng paunti-unting tubig hanggang sa mapansin natin na mag-form ito into dough-like in texture. Kapag ka na-form nyo na yung ating dough into a 1 whole mass kagaya nito, ay kuha lang kayo ng konti, then bilugin nyo. Then mas mapapabilis kayo kung tatluhan na yung gagawin yung pagbibilog. Ito, tapos ko nang i-prepare itong ating mga sangkap. Meron po tayo ditong dalawang bagong bili na nyog na gata. Ito po yung pangalawang gata o coconut milk. Then ito naman po yung unang gata o coconut cream. Sa pagluluto po ng bilo-bilo, ang una po natin ilalagay is ito pong pangalawang gata o coconut milk. Ito po ay 750 ml. Para maluto yan, syempre buksan natin ang ating kalan. Pagdating sa paglalagay ng asin ay optional lamang ito. Pwede rin namang hindi na kayo maglagay, pero sa akin maglalagay ako ng mga 1 teaspoon ng iodized salt. Kaya naman siya natin lalagyan ng asin para mas mapalutang natin yung pinakalasa ng mga ilalagay natin ng mga sangkap. Kapag ka napansin nagsisimmer na yung inilagay na coconut milk o yung pangalawang gata, ay dito na natin ilalagay yung mga solid na na-cuts na natin. Katulad nga nitong ating kamoting kahoy na tumitignan to ng mga 350 grams. Tapos isabay na rin natin itambog itong ating gabi, 250 grams ito. Antayin lang natin siyang mag-simmer at kumulo for about at least mga 3 minutes. Yung inilagay ko na gabi, yaan yung magdadagdag ng extra lapot para sa niluluto nating bilo-bilo. Kung napansin nyo na halos luto na yung inilagay nyo na kamoting kahoy at saka yung gabi, ay dito na natin ilalagay itong ating 45 grams na langka. Ilalagay na natin to para magkaroon na agad ng aroma at mabangong amoy yung lulutuin natin. So ayan na nga, humahalimuyak na yung sarap. Tuloy ang sarap sa paglapag nitong ating 150 grams ng kamoting dilaw. Then maglalagay din ako dito ng pandan, bagong pitas to, galing sa aming bakuran. Sinubukan ko siyang ibuhol, yun nga lang nag-loosen up din kaya hinayaan ko na lang. Anyway, let's move on na nga lang at ilagay na natin itong ating 240 grams ng saging na saba. Then tuloy lang sa paghahalo dahil pagkatapos niyan ay titimplahan na natin ito ng asukal. Light brown sugar yung gagamitin ko rito. Pakonti-konti o alalay lang sa paglalagay ng asukal. And wala po tayo ditong specific na sukat dahil yung tamis nito ay nakadepende pa rin po sa ating taste preference. Basta tikim-tikim na lang. Kung ano yung bet nyong sweetness, yun yung masarap. Sa pagtitimpla, ganun lang din, pakonti-konti lang yung lagay ng pinaka-asukal para maiwasan natin yung mapasobra tayo. Kasi kapag ka napasobra ka ng lagay dyan, timpla ka na, dagdag ka na naman ng panibagong tubig. Basta medyo mas marami kang idadagdag kumpara kapag dahan-dahan lang yung lagay mo. Mas matatansya mo talaga kung ano yung lasang gusto mo, kung anong tamis lang yung gusto mo sa kanya. Then sunod na ilalagay na nga natin is itong ating perlas ng silanganan. Parang perlas lang siya no, yun nga lang mas malambot nga lang ito na version. Ilalahat na natin yan mga kaibigan. Yung kunat ng pearl na to, kadalasan pag nagkikrib ako sa bilo-bilo, ito yung hinahanap-hanap ko. Dahil nga continuous yung pagsisimmer nito, kaya medyo nagkulang na siya ng sabaw. Kaya minabuti ko nalagyan siya ng konting tubig.
Then hinalo ko lang siya ng bahagya at nagantay ako ng mga 2 minuto. After 2 minutes. Ay dito ko na ilalagay itong ating unang gata o mas kilala sa tawag na kakanggata. Sa Ingles, coconut cream. 480 grams ito. Etong sago, pinakahuli na natin itong ilalagay since luto na. Pero kung sakali naman na ilaw pa yung sago nyo, pwede nyo sabay dun sa paglagay dun sa kamote kanina. So tingnan nyo guys, saktong-sakto lang yung lapot niya. Ibig sabihin, yung nilagay natin na gabi, sakto na yun. Bibi naman. So ibig sabihin, yung inilagay natin na gabi, sakto lang siya para mapalapot itong niluluto natin, yung quantity nito. Ayan, pakita ko sa inyo yung quality guys. Ayan, saktong-sakto lang yung lapot niya. Pero mas maganda nga sana to kung nalagyan lang sana nung kamote na ube. Kasi mas maganda yung magiging kakalabasan ng kulay niya. Medyo magiging parang violet yung kulay. Pinapalo up na ni baby. Tikman mo nga pa. Gano'ng maraming asukal nilagay mo? Pinantsa ko lang. Ayos. So ayun na nga po, luto na ang ating bilo-bilo recipe. Kanya-kanyang sandok na. At dahil umabot ka hanggang dito sa dulo, ay dito ko na ilalagay itong ating complete list of ingredients. Para naman may idea ka na agad kung magkano yung magagastos mo if ever nagagawa ka ng ganito or babalakin mo itong ipangtinda bilang pangnegosyo. Mura ang food cost kaya recommended ko ito bilang pangnegosyo. Ilagay mo lang ito sa bilog na plastic tub, then ibenta mo for around 30 pesos at malaki na ang kikitain mo. At ayun na nga po ang ating bilo-bilo recipe. Thank you so much at napadpad po kayo para manood sa aking video. Anyway, gagawa pa ako ng iba pang video kagaya nito. Kaya subscribe na para kita-kits tayo palagi every time na may upload ako ng panibagong video. Again, this is Dunks. Thank you so much po for watching.